At oras mga kaigsunan, alas 8:32 na ang tatna sa kabuntagon. Mga higala, kamusta o gamayong buntag kaninong tanan? Welcome sa itong pagpanaguban sa itong programang Barug Manolo Fortich. Ang opisyal nga radio program sa lokal nga pangagamanan sa lungsod sa Manolo Fortich. Good morning, may buntag sa tanan, Karmanawan Lawrence. Pizza size na mga igsono sa bulan sa Hulyo 2026, sinutuntang tanan sa kapaskong kapiskay sa panglawas. Dinikadlawa mga igsoon, good morning sa itong 20 ka mga lungsod, duha ka mga syudad no, sa itong lalawigan sa Bukidnon. Ay kamusta mamong tanan mga igsoon? Atong ka mga suking tigpaminapod sa itong 22 ka mga kabarangayan nga sakop sa itong lungsod. O atong ka mga igsoon nga mga lumad no, maayan sa sulom ng mga sulod ko. Ang atong mga brother Muslim, Assalamualaikum, warak matulay, warakato, peace be with you. Good morning dahil po sa itong mga naminaw karon. Nasa ilang tagsa-tagsa ka mga sakyanan, sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanam, asas ka man karon nga mga lugar, mga igsoon. Good morning, may nga pagbalikay sikay. May nga buntag o ganindot kayo ang panahon na mo din sa lungsod na to sa Manolo Fortich. So walay timahilan, adunay pag-ulan. Abi ko kaghapon-hapon, no? Adunay pag-ulan, adunay pipilag ka mga lugar siguro din sa among barangay, sakop sa lungsod nga ulan kaghapon adlaw, pero di sa sentro nga bahin walay ulan na mga igsoon. Oy, kamusta pa mong tanan atong mga volunteers? May nga punta ginong tanan itong mga volunteers na mga BNS, BHW, Lupong Tagapamayapa, BSI, BSPO, apila ni mga Green Enforcers, KGB, atong nga mga tanan nga mga volunteers, mga igsoon, apila itong mga dicker workers, no? May nga punta ginong tanan. Naka-live tar mga igsoon sa itong broadcast, diri sa itong new government center nyo, sa second floor gin mga igsoon. Dayo nakahook up po ta sa itong radyo natin na Manolo Fortich sa 100.9 FM. O ingon ba mga igsoon, naka-live ta sa itong LGU Manolo Fortich nga Facebook page. O ingon man sa itong YouTube channel. Ay mo kalimot mga igsoon, sa pagpaminaw, ilabi na mga igsoon, kaya doon na tayo mga maiyong balita para sa itong mga kaigsunan. Sa itong naminaw mga igsoon, nagasubaybay diri sa itong programa mga igsoon, ang itong discarded tips. Kung makapadagat mo mga igsoon og tulo ba ito, Mike? Tulo, upat. Tulo ka mga discarded tips. Alalo yun ining atong gisanguban karon nga panahon sa crisis mga igsoon ay makalimot pagdangat mo mga igsoon sa inyong discarded tips nga inyong gihimo mga igsoon. Kinahanglan nga ibutang na sa atong comment section dili sa atong live, pero kinahanglan naka-share atong video, ano na share your buds nga makita na itong mga igsoon. Makakadawat mo human sa atong before na mo tapos atong programa, makadawat mo mga igsoon o kinsa atong mapili na to mga kaigsunan. O mapili na to mga igsoon nga mapili na to og atong nga mapilian mga igsoon kung nindot tayo ang iyang gihimo og gibutang nito mga igsoon. Kini ang akong discarded tips luyo sa panahon sa krisis mga igsoon. So og kini mga igsoon ato nang adto na mo'y mga kanang madawat nga 5 ka kilo nga bugas mga igsoon diri sa tong pagpanaguban. So ayaw gid mo ka kining bulang diri sa atong programa mga igsoon kay naamoy mga pa-premium nga inyong madawat mga igsoon. Basta kay mutuman mo sa atong gipangayo mga igsoon diri sa atong broadcast, no? Og kini mga igsoon, salamat po ta sa atong halunong mayor, no? Mayor Rogelio Arquio Quinio. O gaingon man sa atong mga miyembro sa atong sangguniang bayan members, no? O pinaguluhan sa atong Vice Mayor, Vice Mayor Rinaldo Bagayas Jr. O gigon man atong Municipal Administrator, Engineer Joyce Sargain, atong Municipal Legal Council, si Attorney Rizzi Hamila, mga heads of offices na ito, mga igsoon, good morning. Atong Vice Gobernador sa Provincias Bukidnon, atong Gobernador, mga igsoon, good morning, no? Dinis atong pagpanaguban, may buntag ng tanan. Umayabay mga eskutan karon mga igsoon, kaganina des buntag, simple Lunes, pizza size karon mga igsoon sa bulan sa Hulyo. Ano na gipahigayon mga igsoon nga flag raising and convocation. Diha sa tong new government center, labi no? Og ang flag raising diha gid mismo sa tong atubangan sa tong new government center. Diyan nga karon nga Lunisa, karon nga pizza mga igsoon, ang monthly sponsor karon mao ang atong opisina gid mismo sa atong Municipal Information Office.
o ingon man ang atong procurement division din sa atong munisipyo. Sila ang nag-render karon silang report mga igsoon. O kini pinangapon sa atong head dire si Sir Joey Kek among turno karon kami ang sponsor sa atong Monday Convocation. Okay, no, nagpadayon karon ang maong Monday Convocation mga kaigsoon diya sa ground floor sa among municipal lobby diri sa atong munisipyo. Okay mga igsoon, no, nagmay tag mga isgutan karon labi na ni adtong sa Biyernes di ay sa lipat tong mga headlines sa atong mga balita. Sa Biyernes niubanta sa atong committee chairperson on education na Barong Mike, no, naibisita ta dito sa may Gabok Elementary School o ingon man sa Lingion Elementary School kay nag-apod-apod atong turnover ang atong wooden chairs dito mismo sa maong duha ka eskwelahan. Pero no, atong giuna ang maong turnover dito sa may Lingion Elementary School. Then, timing pag kayo, Barong Mike, no, nga ang itong committee person on education, si Municipal Councilor kining Christy Tata Liparto, siya po ang inducting officer ni sa itong mga GPTE o kining itong mga homeroom PTE, no? O taas-taas kay grabe ang mga officers, no? Oo. Dayon, siya po ang inducting officer. Salamat po sa itong principal, diha sa Lingion Elementary School, si Sir Sumuoy, no? O naa dito mo'y nangunag yun o atong mga ginikanan po diha sa itong Lingion Elementary School. So, Biyernes, paniato, pero naa na dito ang atong mga wooden chairs dito sa may Gabok, Lingion Elementary School. Duha mo ko ni Gabok, ang ganing Gabok magud mga sukintig paminaw, usa ni ka sityo. Naa dito eskwelahan dito, no? Gabok Elementary School, dayon po Lingion Elementary School. Oh, dayon ang request dito sa atong eskwelahan gud sa Lingion Elementary School adunay 300 ka mga wooden chairs dito, no, pero naparsalan lang nato pa dito, no, og gipasalig sa atong konsihal sa Christy Liparto nga iyang gihatag ang tanan nga ang gipangayo mga igsoon sa maong eskwelahan na 300 wooden chairs. Pero dito sa may Gabok, na dito ang 60 pod ka mga wooden chairs para pod gamiton sa atong mga estudyante. Dayon pod, usa sa mga laraw gyud sa atong principal dito sa Lingion Elementary School, Barong Mike, no, nga ang maong eskwelahan mag-convert into integrated school. So, sa gini sa ilang ko nagpatabang gid sila nga ma-convert ni sa integrated school. Matod palagi nga dako kay kalainan kung ma-convert kini mga igsoon og integrated school, no? Og kini mga igsoon ila ganing gipangandoy nga mamahimo og national kining high school, matukuran silang national high school diha mismo sa maong eskwelahan. O para nga dili na layo ang atong mga estudyante, no, sa high school nga naapa dinhi sa sentro nga bahin. So sama sa uban nga mga lugar, no? O dito sa Kalugbanan, na sila National High School Kalugbanan, Mambatangan, sa bana Aul, na sila Aul Integrated School sa Lunukan. So daghan kayo, no, sa Daliring, na National High School sa Daliring, no, o saan sila gipangandoy mga igsoon nga patabang po sila sa atong lokal nga pagagamahanan. Pinagi po sa atong Committee Chairperson on Education si Councilor Christy Tata Liparto sa labi nga matabangan sila. So iyatong gipasalig po nga tabangan o iyang paningwaon kung sig mahimo para po nga mga igsoon, no, o kini mga kaigsunan para po nga kining matagaan po sa pagtagad nga mamahimong Lingion Integrated School, no, ang maong eskwelahan. Okay, no, o direta mga igsoon sa itong mga uluhan sa itong mga balita. Okay na sir? Direta sa itong mga headlines. Una mga igsoon, ang atong mga uluhan sa itong mga balita karon, atong isgutanan. Una mga igsoon, atong isgutan karon ang weather update nagikan sa Pag-asa. Dayon mga igsoon, atong ikaduhang nga isgutanan ang tax amnesty gitanyag sa MTO. Hangtod na lang sa Hunyo 9 atong gining isubli-subli pagbalik sa itong mga igsoon nga wala pa mabayri lang mga real property tax. O ang amnesty nga gihatag mismo sa atong Municipal Treasurer's Office
Base po ni sa atong kamanduan na sa atong probinsya sa Bukidnon nga ang tax amnesty hangtod lang kini sa Hulyo 9, 2026. Dayon po information drive alang sa mga sublist vendors sa merkado, gisgutan, hingusgan. Dayon nagkandak niyo sila mga igsoon og info drive diya sa atong una sa atong Tagkulan Public Market, ingon man dito sa may Damilag Public Market. Dayon po update sa gihimong inspeksyon nga sa mga timbangan po sa kamerkaduhan. Ang ilang tuyo ani mga igsoon sa team nga ang atong nga mga timbangan dili ang mga tag-iya dili tikasan mga igsoon. Kanya dayon na maayo ang tipos timbang para po nga dili maalkansi ang atong nga mga customers. Labi na gid mamalita sa merkado. Dahil po na mga aktibidades sa pagsaulog sa Nutrition Month sa bulan sa huli ipimalo. So, karong bulan na, Nutrition Month, no? Dahil po gisaulog sa itong lungsod po ang National Resiliency Month. Oh, okay, no? Gano'n niya itong miaging adlaw, doon ay simulation na earthquake drill. Nga gihimo din sa itong new government center, no? Okay. Well, kaya itong mga iskutan sa itong mga uluhan, sa itong mga balita, no? Sa itong mga din sa itong pagpanaguban sa itong programang Barog Manolo Fortits. Okay. Dito maglangan mga igsoon, atong unahon sa atong ang atong OIC, no? Sa itong Municipal Public Market. At the same time, siya ang itong piso manager sa itong lungsod na ito sa Manolo Fortits. Di mga sa tigsoon sa itong linya, si Ma'am Loren Riquinton. Ma'am Loren, unang-una, good morning diha Ma'am Loren. May buntag Ma'am Loren. Good morning. Good morning, Barog Mac. Good morning sa tanan no na may karon sa ato ang radio station. Okay na ba kung audio, Barog Mac? Dili na sa taba? Okay na kayo, Ma'am Loren, no? Og napay kuan ma-improve na to og maka-distansya kagamay, mas maayo pa, no? Pero readable na ang atong signal, Ma'am Loren, no? Okay, Ma'am Loren, no? Atong unang pangutana, ginahimo na to ang murag information drive alang sa itong mga sublist vendors sa itong kamerkaduhan na Ma'am Loren. O sa mga katuyuan na to, ani, bugat na rason, ani, Ma'am Loren? Barog Mac na, sa galing to, Barog Mac, wag nawala ang kuan, ang pangutana. Okay. Kung pangalan sa ang program? Okay, ma'am, kining ginahimo na to ang information drive alang sa mga sublist vendors sa atong kamerkaduhan, ma'am. Unsay bugat ng mga rason ani, ma'am, nganong atong gihimo ang information drive? Kalabutan nini, ma'am. Yes, no. Bali, kita sa market, nagkandak ta karon og digitalization program para mabutang na to tanan no ang ato ang mga occupante sa mga store sa tuang system. Mm-hmm. Sa pag-create na to ani nga system, ato ang gihimuan og inventory, kada occupante sa store gihimuan na to og profile. At the same time, ato kong gitagsa-tagsa o kakandak ang ato ang contract signing. Okay. Para naagid tay mahawiran nga legal document sa ilahang pag-occupy. Sa kani ato ang objectives nga pag-digitalize o pag-inventory sa ato ang tulo ka merkado, ang ato ang Tangkulan market, atong Damilag market at Nagusan market, nakita nato nga naay ubay-ubay nga wala naka-comply sa ato ang contract signing. Mm-hmm. Out of 450 ka stores nato, ang nakuha nato nga signed contract list is 300 plus lang. So naay bakanting nga mga 100 kapin nga wala pa naka-comply sa ato ang contract signing. Mm-hmm. So kini pod among gibangga sa amuang inventory nga gikandak na mo since last year sa katong atong mga hinay-hinay na nato og conduct na investigation Barog Max no sa katong mga stall holders nga dili na ang original nga na nag-iya sa stall. Abo kini ato ang gitawag na subleasing. So kung tanaw na to ang ato ang ordinansa sa 1996-56, nag-ingon dito nga kung subleasing ang occupant sa ato ang market stall, ato ka na siyang pasiradaan. Oo. Gani, nagbutang galing dito nga pwede na siya immediate foreclosure sa stall. At the same time, katong original nga na nag-iya,
naa siya'y sanksyon kay bawal man ang iyahang pagpasablis sa iyahang stall. So dili man gud ta gusto no nga mawad-an og panginabuhi, labaw na nga narabatay na nga hibaw-an nga ang uban nato sa blisi sobra pa sa 5 ka tuig. Aha. Oo, so nagkandaktaan ni og presentation sa atuang meeting sa Economic Council sa atuang munisipyo, gi-present nato ang current nato nga scenario ug naagrihan sa council og with of course sa approval ni Mayor Rogelio Tinio, ni kuyog siya sa ato ani nga dili ta gusto nga naay mawadan og panginabuhi og negosyo. So mauna nga gi-grant nato ni nga amnesty program na ang kaning atong mga sablisi nga taod-taod na gyud nga nag-occupy sa mga stall, atos lang hatagan og higayon nga ma-regular ang ilahang pag-occupy ug ma-legalize ang ilahang transaction sa pag-sublease. So dili na sila sablisi ron, ang atong tawag na sila ang official o legal stallhold holder sa ato ang merkado. So mao kana siya ang ato ang amnesty program. Okay, Ma'am Loren, kanus apan aprubahe ang mga ordinansa kay murag dugay-dugay naman aduna na may niabot nga 5 years nga katong nga mga sublease vendors wala pa makasign og contract. Bago pa ba rin aprubahe ang mga ordinansa, Ma'am Loren? Yes, Barog Max, no, ang atoang ordinance ana is taod-taod na gid siya, no. Atong ordinance ana is 96-52. So taod-taod na gid siya, pero mo lagi kay wala na may daghan nga wala gyud mo comply ani nga ordinance o na nga may nangahitabo na nani nga uban taod-taod na gid pila na katoy more than 5 years na. Karon kay na-digitalize man ta, diha na to nangakitaan nga sa tuang inventory na di ay mga panghitabo nga inani. So mo ang gibutangan nato inisyatibo nga ma-correct. Ma-correct ini siya. Oo. Ma'am, hangtod kanus ang tagal nga makasign sila og mga bisita sa opisina sa municipal public market, ma'am? Yes, Barog Max, gi-launch nato ni siya adtong July 3. Oh. So ato ang final deadline nato no is July 30. So so one time lang man ni siya nga activity. After July 30, dili na ta mag-accommodate o magsugod na dayon ta sa pag-implement sa ordinance sa pagpanirado sa mga stalls nga gihawiran sa mga sablisi. Ma'am, sugod sa July 3, itong gi-imposar kini ma'am, na naman yan nga mga sublease vendors sa imong opisina, ma'am, para maka-negotiate sa makailang nga mga arrangement? Na putol-putol ka to Barog Max noon sa kanito Barog Max? Ma'am, sugod sa July 3, mao to ang atong info drive nga gisugda, no? Dayon karon pizza size naman human adto. Na may nakaadha sa imong opisina sa public market? Bali pag human gid nato adtong kuano, pag first ang pinaka first gid nato nga announcement. Pagka human gid ato ang meeting, wala pa galing ni ato nakapanyod to. Nanay ubay-ubay nga naglinya, siguro akong iyap na 7 dayon. 92 ha? Pito dayon kabuok ang nanulod sa ato ang opisina. Katulang buntagan nga naa to. Pagkahapon na po yung mga naglinya na po nga mga nag-submit sa ilang intent nga ma-regularize gid sila. So, primero pa lang daan nga adlaw Barog Max na nagyoy nag-present nga gusto gid pod sila nga ma-regularize sila o ma-legalize sila. So, ang tanaw na to, mamurag hapit na siguro mag 100 tingali ang naka-bisita sa opisina sa public market. Ang ato ang objective gid ani Barog Max 100% gyud ang ato yung ma-register sa system, 100% ang ato ang legal occupants o zero tolerance gid ta sa subleasing. Mao gid ang ato ang target. Kaning 100 ka mga vendors, ma'am, apil na ba nini ang agusan og damilang public market? Yes, total na ni sila, total na sa tulo ka merkado. Okay, ma'am, no? Basig ano na kayo gusto, ipaabot, ma'am, announcement, kalabot na nini, ma'am. Okay, go ahead, ma'am. Yes, gipaabot ginako no sa tanan nato ang mga existing nga mga stallholders sa ato ang Tangkulan Market,
Damilag Market o Gagusan Market. Kung kamo wala pa gid mo kahawid og any document nga naglegalize sa inyong pag-occupy, mao gini ang inyong chance no nga maka-avail sa ato ang one-time subleasing amnesty program gikan sa July 3 padulong sa July 30. So amo yung gihangyot ang tanan nung mag-comply gid ani nga amnesty program kay hindi mag-waive tanan sa possible nga penalties and surcharges gi-waive ani kani nga entire duration sa program. So mao na nga mao gid ni siya ang inyong one-time chance no to legalize and regularize your occupancy sa merkado. So daghang salamat Barog Max sa higayon nga makashare mi ani nga program karong buntaga. Ma'am, salamat kayo ma'am ha sa mga paghatag og panahon ma'am kay may nabi sa programang Barog Manolo 40. Salamat kayo ma'am. Thank you. Bye-bye. Okay, mga igsoon atong nanabi ang atong PISO manager at the same time no siya ang officer in charge ato sa atong Manolo 14 sa public market kalabot na sa gihimo na ginako nato nga nila nga program tungod sa kaning amnesty program alang sa atong nga mga sa vendors kini mga sublease vendors no. Oh, nga ilang gipa sana gipaabangan o gi-transfer nila sa lain nga lain pud nga vendors nga wala gani sila mag-abiso dito sa atong opisina sa atong public market. So mo lagi na nakita nila sa bag-ong system karon, nakita nila mga igsoon nga aduna di ay 100 kapin ka mga vendors nga wala sila makasign og kontrata diya sa atong merkado. Muni nga karon nga gingusgan gyud mismo sa atong Municipal Public Market Office. Muni karon nga duha isugdan kini mga igsoon atong pizza tres sa bulan sa Hulyo. Dayon duha ni ka mga merkado no og una nini Tagkulan Public Market apil ang Damilag o Agusan Public Market. Okay? Ato ning iskot na karon magdugang mga igsoon. Nya sa atong linya karon ang atong Pag-asa El Salvador City, Misamis Oriental. Ya sa atong linya karon si Sir Joe Fribaldo. Sir Joe, good morning Sir Joe. Yes sir, may bunta ko sa mga talking tigpaminaw sa Barong Manolo. Itong pag-motor diya sa Manolo sa ubang dapit sa probinsya sa Bukidnon sa pagkanong lamay mga dakong weather disturbance dawas na mga isolated na mga pagulan tungod sa localized thunderstorm. Gunay-hinay nga to sa kasarangan nga hangin magikan sa bakatang kasadpan at sa kasadpang direksyon ng kadagatan kasarangan ng pagdal. Temperatura 25 sentigrado ang kabugnawon ang kaditong 31 sentigrado. Ang tangang super typhoon na itong ibantayan na pasagawa sa itong PAR, the international name na Bobby, na kini sa 2,355 kilometers silangan dito sa southeastern Luzon. Ang hangin ni 215 kilometers matagoras, paguros 265 kilometers matagoras. Gilaw man kini nga musulo sa itong PAR, para nga daw sa Martes o agdaw sa Miyerkules. Ang pasiling ruta nini panyon kini dito sa Taiwan or southern Japan. Kaya pagkakaroon gamay kami ang chance nga maglandfall, pero tungod sa habagat o southwest monsoon, makapinatig yung mga pag-ulan kung nasa sa doon sa itong nato. Philippine Standard Time, alas 8:56. Gikan sa batang sa Pag-asa, El Salvador City, Joe Fribaldo. Mayong buntag. Salamat kay Sir Joe sa weather update. Sir Joe. Welcome sir, my good. Okay, og so ang atong lakat sa atong panahon wala ang kabalakan mga igsoon diri sa atong Northern Mindanao, labi na sa latong lalawigan sa Bukidnon. So naakya po ang atong localized thunderstorm o yung masinatin atong pag-ulan og dunay mapangaruron nga kalangitan og labi na sa atong bandang hapon o gabi. So okay. Dayon na itong oras sa mga kaigsunan, alas 8, 2 minutos na lang para alas 9 ang tagtas buntag. O kayo mo kalimot na atong mga suking tigpaminaw, nakaready na mo sa inyong tulog ka mga discarded tips sa luyon ini sa panahon sa itong krisis. O ipadangat lang diri sa itong comment section, diri sa itong live, no? Diri sa atong programang Barong Manolo 40. So ito ng pagbabasahon. Before mo closing sa itong programa, mga igsoon, makapili na taong mga winners
para po sa atong nga mga atong nga mga 5 ka kilo nga bugas mga igsoon. Atong nga ubos kini sa pag pasiugda no, sa atong lokal nga pagkagamanan sa atong lungsod. Para po sa atong pagtabag mga igsoon sa atong nga mga kaigsuunan. Ibutang ang inyong nga mga comment section ha. Inyong nga mga tubag diya sa atong comment section. Ibutang dito, pero butangin inyong asa mong nga barangay ha. Ay mo kalimot ha, butangin yung asa mong ka barangay. Kaya kung ba, atong nga pagsugod na to, walay barangay no, ang ibutang. So, okay. Diyan sa itong linya karon no, ang nasa itong kilid niya live diri sa itong pagpanukuban sa itong programang Barong Manolo Fortis. Ang hari sa mga timbangan. Dili sa atong lungsod sa Manolo Fortis. So, daghani ang iyang guwana ni. Siya ang magkaliprit sa itong mga gasbihan. Gani atong mga gani atong mga sani fuel pump ba ni sa itong mga gasoline station. Dayon mga timbangan po diyang kontra sa itong merkado bitaw tinolang. Atong kakauban karon ang atong usa sa mga empleyado no sa Municipal Treasurer's Office sa atong munisipyo si Sir Jermark Digno. Sir Jermark, good morning ug welcome sa programang Barong Manolo 14. Sir Jermark. Yes, Sir Max. Salamat. Sa pagpipig ng mga salamat sa mga programa sa gayon na inyatag Sir Max. Okay, update lang na sa atong activities last Sunday kay Domingo man lagi ang tapos sa Barangay Dabilag. So last July 5, that is Sunday. So gihimo na to dito ang atong inspection and verification sa atong weighing scale. So atong gipang test tanan kung sakto ba gyud sa timbang ang kining ilahang mga weighing scale. So ang atong test weights is calibrate ni gigana sa DOST. So wala na rason nga maingon sila nga murag wala man ang mag-calibrate sir. So sakto na gid ang atong mga test weights. So sakto pod ang atong pag-test sa mga timbangan. So hapon Sir Max sa atong Domingo exactly 9 a.m. So nag-start ang atong inspection verification dito. So supposedly we have 30 ka mga timbangan ang atong inspection and dosa ni ana ang atong yung na-confiscate kay murag pertinig yung matiasa na ang timbangan unya. Asa to sir? Sa Damilag? Sa Damilag, Barangay Damilag. Damilag Public Market. Yes, so sa vegetable section to siya. So medyo na gid siya. Ano man tayaw na dai? Karauto na gyud so wala na gid siya glass unya ang iyang still kamot gi-improvise na. So gihimuan na lang plastic nga kamot sa kay analog man lagi. So bawal gina siya. So kinahanglan gid nato baguhon gid natong mga timbangan. Supposedly gani gina-require gid nato ang kanang digital na gid tanan kung mahimo mag-digital na gid kita. Kung kay mo magid na kuha na gid garon. So wala na may siguro analog mga talagsa na lang. Talagsa na lang. So dagi hapon gagamit ang analog katong relo nga type. Yes, napagyapon Sir Max. So dili mo sa gyud nato pod lagi sila ma-blame dahil diretso nga nganong dili makapalit kay basin pod og kulang pod lagi siguro sa budget. Lagi So ato na lang sa gipakon. So wala pa man sa gita nag-strict about ana. Okay. Ato lang is ma-inspect nato, matimbang kung sakto ba gyud ang ilahang paghatag sa mga produkto dito sa atong mga konsumante. So walay daya kumbaga. So kana siya ato nang gihimo with the kuana siya team with the team kato aton team is naa didto gyud si DTI na pod si license and then sila PNP na pod ang tanan ngad nga mga kuan nga grupo na to. So ang ato dayon nga sunod na pod Sir Max nga barangay nga inspeksyon nun is ang barangay Maluko. Maluko na sa Taugma. So ako gipanumduman ang barangay Maluko mini market. So kani siya is all mini market lang sa kita ron. Focus ta sa mga public market. Mini market dinhi sa ato 22 ka barangay pero supposedly murag almost pila ra man ang night market diri sa ato mga unom or pito. So una ani sir dito tas Tagkulan Public Market, Dalirig public market, mini market. Mini market, Talipapa. Dayon Damilag.
Yes, Damilag dayon. Agusan naman na. Ang Agusan Canyon is next Sunday pa gyud. Next Nasa Sunday. 19. Kay Sunday man na ilang kon din ha, no? Sunday gyapon. Ilang morkag market din nila. Sunday gyapon Sir Max. Pero Ah. kani silang mga vendors ani, ang uban ani is gikan gyapon sa Sabaduhan sa Manolo Fortich. Okay. So paghapon na diretso na sila dito sa Damilag. At the same time ang uban sa Agusan Canyon. So, ang atong gisusi karon, ang schedule sunod is Maluko Public Yes, Mini Maluko Market, Mini no? Market. Okay. Dayon, sir, dayon ang atong gitan-aw katurag yung mga sana analog man na yung term ana o dili tong mga digital nga Actually, mga ang digital sa Sir Max ato po nang ginatimbang pod. Kaya na po'y uban ana nga magbinuang sad. Labi na ning kaning digital nga made in China. Aha. Ang mga white. So, dili kaya okay pa kay na siya sa permirong gamit. First year ang mga palit ana okay pa kay na. Pero pag abot na sa almost pila na ka years dili na siya muwan. Unlike sa uban nga timbangan. Ani bitaw makita bitaw na tong mga timbangan nga pula. Oh. Na diya sa mga I don't know sa nga brand. Mm. Basta kay kana siya accurate gina siya. Pero the rest gani katong mga white nga mga made in China nga digital dili gina advisable gid siya. Hopefully mga uban mga vendors so advice siguro kung naagin mo yung budget na insakto katog yung pula or katong sa to General Master mo siguro na. Actually wala man ta nagkuan og unsa nga brand pero at least man lang ba kampante mo bisan mo magansi sa inyong pag kay uban mo gud na gansihon sila ang vendors. Ang Eh, vendors. kulang ang timbang sa Oh. so video gid sila ang uban po na musubra po ang kanang buyers po ang kusumante may mag gansi po so dili siya accurate. Pila ka book na ang timbangan atong na confiscate sukad sa tong pag-impose ani. We have 8 na gyud Sir Max. Eight. 8. Oh, Nya dayon kana nga mga timbangan ato nang gina-impound dinhi sa ato ang warehouse. warehouse. Oo. Pero wa may penalty ha. Wala supposedly wa sa tay penalty karon ato lang Okay. sang gina-confiscate ang mga timbangan kay mo man lagi ingon sa mga vendors so ato first offense is 1.5. 1.5. So kana man lang 1.5 is mapalit na nila sa analog duha ka timbangan. So, it's- Pero unsay reaksyon nila, sir? Human natong confiscate ang timbangan. Sa ilang mga reaksyon sa mga vendors? makasabot man sa gid sila sir. Makasabot sa gid sila kay mao man gid na yung mga kuan pod sa mga Ganong wala pa mo kuno digitalize ang ilang kuan, ang ilang mga timbangan. wala pa sad gid sila nag-digitalize kaya mao lagi to akong gingon sa imo gini siguro pod sa lagi sa ilang budget. Budget, Panudlanan sa kaya ang uban vendors po nato dila dia isang mga gulay-gulay ra man pod lagi ligya lang sa dugwan so at nakabalo kung sa dapat na nila giangkat rasa po na nila medyo kulang-kulang pero kung makatigong gyud anay kwarta mas mayo gyud og digitalize gyud tanan. Okay. Atong i-scheme. Human maraw na to ni ang merkado ani Sir Jerry Mark. Usay sunod na to nga move dayon. Ato pa magtanawon tong nga matong mga digitalized na to nga mga timbangan or dili na lang. Yes, Sir Max. Padayon kita ni human sa atong bracket A, kaning atong mga market sa Bracket A man to ba? bracket A ni siya. Tawag ba? Ang bracket B na to is kanina po nga mga tindahan, mga sari-sari store. Okay. All around tanan gyud 22 barangay. So ato siguro ani is dili na siguro sad lagi nato makuantanan tungod sa kadaghan. So kuan lang siguro siya. Pindi lang sa barangay ug pila gyud atong ma-cater ana. Mga kuan. So siguro na mga 20 almost ana something makaya lang ato ang team. So ato gid na mga kuan. Pero hopefully by siguro by next year mananghid pa ta ni Mayor basig makakandak ta og ganing caravan para sa atong weighing scale kung musugot si Mayor magaling. So at least man lang makatabang ta sa mga vendors pud sa Pero katong atong sa DTI, napa ba to ang atong mga timbangan nga nasa atong merkado? Kanir ba sa tangkulan na ani niyo sa apil na nasa dito sa Damilag na ay ang timbangan ng bayan Sir Max. timbangan ng bayan. Naa siya. Nasa Damilag, naapod din sa ato ang kuan, na merkado sa Manolo. Kaya ito nakita dito sa timbangan sa tangkulan, murag analog gihapon lang gamit dili sa gobyerno Yes, tani dapat number 1 gid sila mag digitalize sa ilang kuan. Yes, Sir Max. Naka-discuss to sila. Tungkol ta sa atong seminar. Lagi, Murag ilagid ko nun ang pulihan. Lagi, Pulihan pulihan yun. nila. So, I don't know kung unsapod nga o punta ka balog kung unsapod. Dapat mag-una-una sila ang gatong gobyerno, dili kay maulahinon sila sa mga vendors. Correct. Okay. Sir Max. Kung maganda mo, palit na diha niya. Atong sulayan, timbang dito sa ilang timbangan ba? Kay, kung magani, legit mga timbangan.
no? Dapat ang gobyerno mo gay modelo unta. Ang No? nakanindot ganin ta diha Sir Max, ang atong timbangan ng bayan is masyada na ibutang diri sa atong tabuan. Kana. Kay dinha gyud ang tabuan gyud mo medyo daghan gyud og mga discrepancies. Lagi. Unlike dinha sa atong dry goods kay murag digitalized na mga ginangat vendors dinha na ilang weighing scale. Kani protection magyapon ni sa atong mga kaning mga pumapalit publiko para Correct. para di ta matikasan ba og 2 ka gramo 3 gramos ba kana sakto gid kay sakto ba atong bayan sakto pod ang atong buwan Palit. pangapalit no inana unta ang atong pagabuhaton ta okay sir basig ano na kay gusto ipabot sir sa atong inyong mga programa sir? Okay, salamat Sir Max. Again, akong i-remind sa taga Barangay Maluco. So tomorrow morning, mga 9 gihapon ta mag-start. So please coordinate lang gyud sa amo atong inspeksyon ng inyong mga weighing scale. So please be reminded lang kung unsay atong mga paymangno sundon lang nato. And then follow gid sa rules and regulation. Mga balaod sa ato ang lungsod sa Manolo Fortis. So unsa may gitan-aw na to katong karaan nga timbangan nagi-confiscate unsa pay lain nga discrepancy ani Tanan Sir Max, mga karaan, Karaan. kaning kulang sa timbang. wala sa timbang Kanya medyo lumang-luma na gyud, wala na gyud mangguba ng mga glass analogs pa na gyud siya. Sabi ko nagdala kang martilyo kay nalan nang dito. Actually ang kani Sir Max kani ato ang gipang confiscate na magina sa tong bodega. So gihatagalan lang nato ang mga owner within 15 days kung dili ato gina siyang gubaon gid siya. So ato ginang ipapison kung managhan na. Okay. Wala po tagtambutso sa kuan. Okay, salamat kay Sir Jerry Mark no, sa mga pagbisita diri sa atong programang Barong Manolo Yes Sir Max, daghan po kayong salamat. Okay. Atong ninhabi mga igsoon, usa sa atong nga mga aktibo kaayo nga nag-tan-aw sa atong nga mga timbangan sa atong merkado no, usa sa mga si Sir Jermac Dignos ug diri sa atong pagpanag-uban no, ug usa po di sa gyapon sa gatan-aw pod sa atong nga mga calibration sa atong nga mga kining nga atong mga gasoline station, kining atong mga pump no, sa gasoline station tan-aw sakto ba ang tipo sa matag litro ug gadiya sa mga timbangan. Okay? At ang oras mga igsoon alas 9:09 na ang atak na sa kabuntagon dire sa itong pagpanakuban. Na ba nakapadangat na ba mo sa inyong tunog ka mga discarded tapes alang sa itong ning panahon sa krisis karong ug padangat lang ano dinhi sa itong comment section. Imo kalimot pag-share sa itong video sa itong programa mga igsoon no. Ug nanamoy akong basta kay akong giingon nga asa mo og nag-comment mo dito butangin inyong asa inyong address no para to may balaan og asa mga inyong address mga igsoon. So og saktong tubag makadawat mo og 5 ka kilo nga bugas mga igsoon diri sa tong tulo ka mga 5 ka mga winners no kada program na to. 5 ka mga winners ang atong mapili mga igsoon ang pinakatsada pinaka nindot nga diskarte okay atong nga mapili mga igsoon diri sa atong pagbaguban kadawat mo mga igsoon og bugas no diri sa okay before na to tamahuman sa atong programa ato din nag-i-announce diri atong mga winners okay diri ta mga igsoon sa atong linya karon atong municipal information municipal nutrition action officer no sa atong lungsod na to sa Manolo Fortis no niya mga igsoon si Ma'am Aliana Fit Caballero. Ma'am Aliana, good morning Ma'am Aliana. Hello, good morning Sir Max. Good morning po sa atong mga suking tigpaminaw sa atong Barok Manolo Fortis and happy 52nd Nutrition Month celebration. 52nd Nutrition Month celebration sa bulan sa Hulyo, ma'am. Okay, Yes, ma'am, sir. no? At pwede ba masayra na to, ma'am, ang kinatibuk ang programa na to sa bulan sa Hulyo sa Municipal Nutrition Office, ma'am? Yes, sir. So, annually manggita gahimo sa ato ang Nutrition Month celebration, sir. So, Okay. first namo na ang ipaghigayon na activities this week is ang amo ang first 1,000 Days Forum. Okay. So, sugdan ni namo siya karong July 7 hanto July 14, sir. So, moadto mi sa mga barangay nato and mag-invite mi sa ato ang mga 10 ka pregnant women and lactating mothers na para magpahigayon sa ato ang information education campaign kabahin sa first 1,000 days. So,
tanan na mga pregnant and lactating women, atuan na siyang invite. And then naatay mga speakers from the nutrition office sa ato ang DOH na nutritionist dietitian, and then ang ato ang mga nurse and ato ang pedia. So mag-uban ni anak nila, sir, and then it's a simultaneous activity, sir, para sa ato ang first 1,000 days forum. And then after sa IEC nato, sir, sa first 1,000 days forum, amo pong gina-invite ang mga lactating mothers katong naay mga sobra-sobra sa ilahang mga gatas na mag-donate sa ilahang breast milk kay para ato po dayon ibutang sa atong human milk hub. Ma'am, ang binyo ani ma'am ka sa matag barangay ba? Yes, sir. Sa matag barangay rani siya, sir. So, ang mga barangay nutrition scholars na po dayon ang mupili or sila ang mag-invite kung kisa man tong willing na mo join sa atong first 1,000 days forum. So, gina-invite na mo ang pregnant, sir, mga high-risk na pregnant women, ang mga teenage pregnant na to, na mga mothers, and then kato mga lactating mothers. Okay, parahin ma'am. So, dayon, sir, pagka July 21, naadayan tay coordination activity sa FICO, natay milk drive activity dayon, sir. Milk So drive. mag-invite, yes, sir. Mag-invite po na sila, sir, og 30 ka mothers gikan sa lain nato ng mga barangay na willing mo donate sa ilahang breast milk. So si FICO na po dayon ang mohatag og pahalipay ani sa ilaha, sir. And then ang katong ma-collect nila na breast milk, sir, i-donate po nila sa ato ang Human Milk Hub. Okay. Okay, ma'am. And Parahin. then, for the July 22 rather, naatay nutrition caravan na ato ipahigayon na siya sa Barangay Dalirig, sir. Ngano Barangay Dalirig man gid atong nutrition caravan. Kay ang ato ang Dalirig manggod na barangay, sir, is isa sila sa pinakataas og stunting cases sa Okay. atong mga bata. So naa sila 34 ka mga bata, sir. So, mao na silang ato ang tagaan ng serbisyo. So, mara ni siya og RTPS na style bitaw, sir. Pero Okay. sa nutrition and health na ni siya, sir. So, naatay ipahigayon ng mga medical services, IEC, kibahin sa ato ang pagtanom, kay mag-invite man punta sa ato ang agriculture office, ani, sir. And then, maghatag po ang mga games sa mga bata, and ang complementary feeding nato, sir, na para ma-support ang pag-increase sa weight sa ato ang mga stunted children. And then, napodayon tay feeding para sa ilaha din, sir. Okay. So sa July 22 na siya, sir, pagayon. And then, napod tay kanang Nutrition Month celebration sa July 29 na dayon na siya, sir. Okay. Then, before that, naami mga online posting sa amo ang mga nutrition activities and nutrition games. So sa amo ang nutrition na mga activities, sir, pwede mo appeal bisag kinsa ani, sir, basta kay residents of Manolo Fortich. Even na mga LGU employees, sir, Okay. pwede mo appeal sa activities nato, sir. So first ani, sir, is ang ato ang food security mobile photography contest. So ilang picturean lang, sir, ang ilahang mga tanan sa tugaran, gulayan, katong para sa mga schools, ilang gulayan sa paaralan. Then, ang pinggang Pinoy nila. So, kung unsa ang ilahang meal, ipictura na nila, sir, kung breakfast ba na, lunch, or dinner. Then, isend lang dayon nila sa amo ang email or even sa amo ang page, Facebook page, the Municipal Nutrition Office Facebook page. And then, butangan lang dayon nila ang caption, sir, ilahang name, unsa ni siya na meal, and then unsa i-describe dayon nila unsa ang meal nila ato, sir. And then next, sir, is naami Nutrin unique recipe. So katong mga open na siya sa amo ang health and nutrition workers. Kung naa sila mga recipes na unique bitaw, sir. Example ani is kanang banana, kaning puso sa saging bitaw, sir, naghihimo siyang patty. Okay. So unique na siya na recipe, di ba, sir, kay dili bayag na siya usual. So pwede na nila i-send sa amua sa Facebook page. Picturean na gyapon na nila, sir, ang ilahang output. And then
pag saan nila sa picture, sir, butang ilahang name, ilahang barangay, and then unsa to na recipe o ang ingredients dayon, sir. Kay naaman good tay mga judges dayon atin, sir, during sa ato ang Nutrition Month celebration. So dato po na may award, sir, kung kisa tong madaog sa unique recipe. Aha. So sa 29 ito na itong award. Oo, yes, sir. And then, apod may isa pa na activity, sir, the Nutri Family. Nutri Family. So, yes, sir. So, ang kanong mga parents sa malnourished children, i-monitor siya sa among barangay nutrition scholars. Gikan sa January na reporting nila, tan-awa na mo hangtod July kung nag-improve bagyod ang ato ang mga malnourished children. Mhm. So, mao na siyang ilang i-entry dayon para sa atong Nutri Family. Aha. So, ma'am, ato balikan, ma'am, no? Ang dalirig mo ay adunay 33 ka mga stunting cases, no? Sa imong giingon. So, mao naman ang sa out of 22 barangays, ma'am, ang dalirig na ba taas ani, ma'am, nga kaso? Actually, sir, naapot ay kung gibasihan nato sir ang number of children, isa po yun sa taas yun ang dalirig, pero Dalirig, oo, sir. Pero kung sa reporting manggod nato, sir, gabase manggod to sa prevalence rate. So, kung okay. tanawan nato sa ato ang prevalence rate, ika-third ang dalirig, sir. Ay, ka-third. Ang number 1, ma'am, ani? Ang number 1 nato is Santiago, followed by Santiago, Lunukan. Lunukan. So, Yes. sa po itong himuon sa Santiago, Lunukan, ani, ma'am? Yes, sir. So, sa ilaha doa, sir, naghatag nami og mga feeding ani nila. And then, gamay ra kay na mga bata ani, sir, ang ano nila stunted. So, naara sa mga 15 to 5, sir. So, di na ka siya dagan. Ang sa dalirig, magod ang pinakadagan, sir. Daghan. Kaya abot yun sila 30 plus, sir. Okay. So, muna itong iprayo. Okay, padayon, ma'am. Yes, sir. So, Niya nga itong nutrition on air. O sanas matong mga activity, no? yeah. So, nag-start na ato ang Nutrition on Air last July 1. So, ang personahe gikan sa Municipal Agriculture Office ang ato ang na-invite ana. And then karon dayong Wednesday, nag-inform naman tong men roster na dili daw sila maka-appeal kay na daw sila lain activity. So amo nang invite ang sa Municipal Health Office ani, sir. Kay kabahin sa sanitation sa ato ang panimalay kay isa man pud siya sa cause nga no ang mga bata is mag-malnourish. Muna ganyan importante, no? Okay, padayon, ma'am. Yes, sir. Then next week dayon, sir, ato apong i-invite sa Municipal Health Office ang ato ang pediatrician si Doc Luella Gamboa para sa ato ang information education sa pag-approve na sa pag-sell and paggamit sa ato ang iodized salt diri sa Manolo Fortish. Yes, kay newly approved manggod to na policy na to, sir. And then sa last week of July, mao na din to ang ato ang Nutrition Month talking point. So gikan sa nutrition office na po dayon ang speaker ani, sir, ang imuhang i-interview ani. Okay, ma'am. So, katutanan mo na to ang baybay ba nito ang mga giandam, no? Ng mga activities sa Nutrition Month. Paingon sa bit sa 29. Yes, sir. So, jumpak yun din na activities. Okay. Okay, ma'am. Masigado kay gusto announcement, ma'am? Yes, sir. So, padayon na gyapon amo ang pagpangayo og mga excess na breast milk para sa ato ang mga babies na in need. Kay daghan man gyud kay tag mga recipients karon, sir. And then knowing na intensive kay ang family planning sa ato ang health office, mo nang gakagamay pod ang ato ang mga ang ato ang mga donors. So padayon gyapon mi og IEC og sa RQPS padayon gyapon mag-invite. So kinsa tong mga mama na naay mga excess breast milk na pwede nila ihatag sa ilahang barangay nutrition scholars kay sila na po dayon ang mohatod diri sa nutrition office. So dako kayo ang factor, ma'am, sa atong kampanya sa family planning bahin ani itong breast milk campaign pod. Yes, sir. Kay gakagamay gad ang ato ang pregnancy rate. Lagi ba? So, usually man gid ang pinakadagan og gatas is ang mga 0 to 6 months na mga babies. Yes. Lagi.
Pero Gamay na wala pa tayo hikab siron og supply ma'am diya sa tong human milk hub. Wala pa. Ana pa tayo supply, sir, and then Okay. naka-allocate pa pod mi og 20% ana na supply for emergency use. Mayo So, makahatag pagyapon mi sa ato ang mga recipients ani, sir. Aha. And then, magpasalamat na lang po ko, sir, sa ato ang halangdong mayor, Mayor Rogelio Enquino, sa ato ang Vice Mayor Rinaldo L. Bagayos Jr. o sa ato ang mga councilors, labi na ang ato ang Councilor on Health, Joy L. Cardoves, sa padayon na pagsuporta sa ato ang mga programa sa nutrisyon. Mhm. So, daghan kita matabangan ani kay tungod sa ilahang mga support na ilang ipag-approve sa atong mga activities para sa mga bata sa Manolo Fortich. So, mara to Sir Max. Salamat kay ma'am sa ibang Thank you kapagkatan kayo. ma'am, panahon ma'am. Kami namin sa programang Barong Manolo Forte. Salamat kay ma'am. Yes. Thank you, sir. Sige, sir. Okay, mga igsoon na ito, minabi, ang si Ma'am Aliana Fit Caballero, no? Wala magod si Ma'am Ricky, no? Kalib, no? O kalabot na mga igsoon sa tanan ng mga programa sa Nutrition Month Celebration sa itong lungsod sa Manolo Fortich. So, o nagsugod na ito ni atong Merkules, atong Nutrition on Air, ang atong nabisita ito, mao ang atong Municipal Agriculture Office. O dayon, adun na po sila ipahigayon, no? Usa dito na nakagamay atong nga mga milk donors, no? Kani atong campaign po sa family planning, no? So adunay ipahigayon pa iba ito, no? Nga mga programa mga igsoon para po atong ginikanan, no? Katong nga doon sobra-sobra nga mga gatas inong idunit na diya sa atong Municipal Nutrition Office, no? Para po sa atong mga kaigsunan nga nanginahanglan og gatas. Okay, atong oras mga igsoon diri sa atong pagbarguman alas 9:23 no, 7 minutos na lang, no. Atong announcement, no, sa tanan, no, nga mga katawhan dinhi sa Manolo Fortich nga adunay okay na diri atong mga winners sa atong madiscarding Malolinio Radio Promo winners sa atong promo diri mga igsoon sa atong programang Barong Manolo Fortich na tulo na ba ni? Duha lang, no? Duha, okay. Duha pa mga igsoon. So, kinahanglan ta og 5 ka mga winners. Pirmi mga igsoon sa itong programa. Doon ay tulo na lang. Napay nabili na to mga igsoon nga 6 minutos. 6 minutos na lang. Pwede paghapon mo makaapas mga igsoon. Ibutang lang ang inyong mga discarded data sa itong comment section. Lagi, no? Okay, no? 6 minutes na lang mga igsoon, no? Okay, atong announcement, no? Atong subliyon ni atong ganing balik-balik, no? Ato rin hinabion ako imbis man ni may tabo, no? Atong napatay oras mga kaigsunan, atong hinabi si Ma'am Sor. Anyway, hinabi na to si Sir Alexander Alex Labininay, ang atong revenue collection officer po sa Municipal Treasurer's Office. Yan ang i-announce nga para makalikay mo sa taas nga mga penalties o surcharges sa inyong mga real properties. Inyo na nga bayran diya sa itong Municipal Treasurer's Office sa dili pa mo abot ang karong na Hulyo 9, 2026. Kay last din na ang Hulyo 9. Kung naman ini ang maong amnesty, no? Tax amnesty nga gihatag ni adto pang 2005. 2005 pa ni nga maong kini nga maong programa sa atong gobyerno 2005, pero until now daghan pagyapon ang wala maka-atiman ani sa ilang mga real property, no? So mapagabayad sa real property tax. So ug doon na mo yung mga higayon, bisita mo diha sa Municipal Treasurer's Office para nga inyo ni nga matiman ang inyong bayron nun mga igsoon. Kulba ba din kung dili ka magatiman sa imong mga propiedad, no? Mga bayron nun. Kay posible kamay tabo mga igsoon ang auction sa inyong mga propiedad mga igsoon, no? Yang kung dili mo kabayan, ang gobyerno ni man nagiya na posible nga i-auction. Salain po nga nanginahanglan. Lain naman ni kung nga yuta ang hisgutan gidaghan gid makapa sa mga kaigsunan, no? Okay, ang value sa yuta kung balay magkatuig nag-alam kataas iyang value.
O di pare sakyanan makaubos ang iyang ang assessment value niya, pero ang sa mga yuta, balay, makataas ang assessment value ani. So daghan ang interesado. Kung di mo kabayan na ang gobyerno niya managiya. Okay no, kinahanglan ino nang pag-atimanon. So ang giingon din sa tong Municipal Resource Office hangtod lang sa pizza 9 mga igsoon sa bulan sa Hulyo. Okay no, og karon gabuntagal Lunes mga kaigsonan, adunay 3 minutos na lang no, sa dili pa ang alas 9:30 ang atong programa, tama na sa alas 9:30 ang takdas buntag. So adunay 3 minutos na lang. Pero duha pa diri mga igsoon ang nakapadangat sa ilang starting promo. Natulo na. Maayo kay natulo na no. So atong kinahanglan na kada programa nato mga igsoon, mga suking tigpaminaw nagtan-aw sa tong FB Live, naminaw karon sa tong radyo natin Manolo 48 nga kada okay pa kada program nato mga igsoon na kinahanglan ta og 5 ka mga winners. Makadawat ni sila og tag 5 ka kilong bugas. Kaya dayon sa inyong tulong ka mga discard tips nato nga ipadangat diri sa tong programa no. Ikas pagpadanom sa inyong utanas tungkaran, kung sa inyong gihimo sa konsumo din sa inyong elektrisidad sa inyong panimalay, nga niubos kini mga igsoon. Dayon po sa inyong mga discarte tips diha sa inyong paggamit sa inyong LPG, uban pa no, sa inyong lakaw, sa inyong pagbiyahe mga igsoon, luyo aning taas kan presyo og matag litros gasolina, kana mga igsoon. Inang akwaan na diha mga kaigsoon. Ano sa inyong ginahimo o ipadangat na diri sa itong programang Barong Manolo 40. Comment lang diha sa itong comment section. Kaya kinahanglan po nga naka-share. No? O ga-share ang itong programa mga kaigsoon. Dayon, yan na. Yan na, no? O nakadawat na ta diri o pangalan. Pinagi po sa itong partner diri mga kaigsoon. Tulo. No? Kinahanglan na pag-yoy duha. Mga kaigsoon. Paspas mo, no? Ano na nalay 1 minuto sa dili pa ang alas 9:30 ang taknas buntag. 1 minute na lang. Ang atong gitagal mga igsoon. Pwede pa mo apas mga igsoon. Ato ning basahon karon ang kapadangat mga ang palaran. Sa atong promo karon diri sa atong programang Barong Manolo 40. So, okay. So kada program na to mga igsoon pagsunod gid mo sa atong programa no. Imbitaha ang inyong silingan. Paminaw mo sa itong programa live diri sa itong pagpanugoban. Okay? Lalo na rin, no? Ang atong unang napili mga igsoon sa itong promo diri sa itong programa, si Inday Rigahal. Rigahal ba ni? Rigahal? Taga Barangay Agusan Canyon. Sakop sa Manolo 40, no? Dayon ang itong ikaduhang napili nga mananaog mga kaigsunan si Nico Chavez. Ang yang address Agusan Canyon lang ihapon. May ubay na itong mga winners karon ba? Itong duha itong mga palaran karon sa atong Agusan Canyon. Dahil po ang lain po natong naminaw karon sa atong live nagka-comment gud mga igsoon sa Ektubag. Mao si Lidimi Suminlay Akinto diha sa Barangay Dahilayan. Oy, salamat ho sa itong taga Barangay Dahilayan. Salamat kayo no, nga nakapadangat mo. Sayang kayo no. Tulo lang kabuok ang tulura ang nakapadangat sa tubang. Karong nga mga panahon na, kinahanglan mig 5 ka mga winners sa kada program. Okay. Ato na lang ihatag ang ba. Okay, no. Og so tulo lang mga igsoon no. Atong sublion na ang atong mga napili karon sa atong promo nga atong diri sa atong pagpanaguban no. Si Inday Rigahal sa Agusan Canyon, Barangay Agusan Canyon, si Nico Chavez sa Agusan Canyon og si Lidimi Suminlay Aginto sa Barangay Dahilayan. Okay, congratulations sa atong tulo ka mga winners karong buntaga mga igsoon. Okay no, agad din natapos atong pagpanaguban sa atong programang Barong Manolo 40. So sa dili pa no sa inyong pag-claim mga igsoon sa inyong daog diri sa itong opisina sa itong Municipal Information Office. Pagdala mo sa inyong valid ID, importante inyong valid ID para po nga itong matandi diri o kamo bagyon. Kamo bagyon mga igsoon.
Dayon, salamat kayo sa ngalan sa itong lokal nga pagkagamahanan no, sa itong lungsod. Pinagipon ni Mayor Rogelio Arquio Quinio, atong Vice Mayor, si Vice Mayor Rinaldo Bagayas Jr. Itong mga sangguniang bayan members na nakaplas sa itong screen, atong Municipal Administrator, Engineer Luis Sargayan, atong Municipal Legal Counsel, si Attorney Rishi Habila, atong kauban din studio, si Barog Mike Unsay, dayon si Barog Ryan Ruiz. Sa atong studio mga igsoon sa radyo natin, si Barog Rinan Ginibay, alang sa LGU Public Affairs and Information, sa ngalan sa Municipal Information Office. Among head si Sergio Yekek, alang sa lahutay nga kalabuan og sihag nga panggobyerno. Barog Maxi Cadares. Kung salamat, inahakon ta ang Ginoo magaban katong sa kanunay, dalay gunang